Alexa's POV. Hindi siya umimik pagkasabi ko nun at nakatingin lang sa akin. Ano ulit ang sinabi mo? Gusto kong magtrabaho. Ulit ko nang hindi inaalis ang aking tingin sa kanya. Napatiimbagang si Lucas, bago niya inihilamos ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Nakaramdam ako ng bahagyang pagkatakot, dahil baka nagalit ko siya ng husto at kung ano pang gawin sa akin. Ngunit na-realize ko na parang ganun na rin naman ang mangyayari kung sakaling manood siya sa akin at palayasin kaming magkapatid. May oras ba na hindi ka kumain or si Miko? Tanong ni Lucas, at halatang nagtitimpi lang siyang magalit. Hindi, may mga kailangan ka ba na hindi ko napo-provide sa'yo, at sa kapatid mo? Kung sa material na bagay ay wala naman. Lahat na lang ay mayroon sa bahay niya. Pero ang security ay wala. Seguridad na panghabang buhay ay ako lang. Kaya lang ay hindi ko pwedeng sabihin sa kanya iyon. Huminga ako ng malalim bago sumagot, wala. Bigyan mo ako ng magandang dahilan, para magdesisyon kang sabihin sa akin na gusto mong magtrabaho. Hindi ba pwedeng dahil gusto ko lang? Si Lucas naman ang hindi nakapagsalita. Hindi ba pwedeng dahil magiging masaya ako kung magtatrabaho ako? Gusto mong maging masaya, tumango ako. Hindi ka masaya ngayon. Hindi naman sa ganon. Kung masaya ka naman pala ngayon, tanggalin mo sa isip mo yung trabahong sinasabi mo. I can provide for you and Miko. Hanggang kailan? Nagsalubong ang kilay ni Lucas sa tanong ko. Hanggang kailan ka magpo-provide para sa aming magkapatid? Bakit ka nagtatanong ng ganyan? Dahil hindi ko alam kung hanggang kailan kami ng kapatid ko dito. Sigaw ko na. Pakiramdam ko ay nakabitin kami sa dulo ng cliff, na iniaangat mo na anytime ay pwedeng mahulog. Depende kung kailan ka mapagod, or manawang hilahin ang taling kinakapitan namin para makaahon. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Paano kung sasagutin yan, kung hindi ko alam kung ano ang tingin ko sa'yo, maliban sa ipinambayad ako sa'yo ng tiyahin ko. Pagkatapos ng nangyari sa atin yan lang ang tingin mo sa akin. Nangyari sa atin. Ano ba ang nangyari sa atin? Tanong ko. Yung inangkin mo ako nang walang humpay. Hindi ko isinusumbat sa'yo yon, dahil nagustuhan ko rin naman. Isa pa, hindi ba at isa iyon sa dahilan kaya pumayag kang ipambayad ako sa'yo ng tiyahin ko? Para kapag hindi available ang babaeng gusto mo, ay may mapaglalabasan ka ng init ng katawan mo. Gusto ko nang maiyak at hindi ko alam kung mapipigilan ko pa ang luha ko sa pagpatak. Kailangan ko nang tapusin ang usapan namin na ito, kung ayaw kong makita niya ang pagluha ko. Napansin kong nanigas ang kanyang panga at naningkit ang kanyang mga mata, at bahagya akong nakaramdam ng takot lalo na nang bigla itong ngumisi. Mabuti naman at alam mo ang papel mo dito, sabi ni Lucas. Hiniklat niya ako sa braso saka binuhat papasok sa aming kwarto. Lucas. Pabagsak niya akong inilapag sa kama, bahagya pa akong tumalbog na kung hindi lang sobrang lambot nun, ay malamang na nabalian ako ng buto sa aking balakang. Lagi mo rin namang bukang bibig na ipinambayad ka sa akin ng tita mo, sige gawin natin yang iniisip mo. Gusto mong magtrabaho? Okay, papayagan kita. Pero siguraduhin mong may lakas kapag uwi mo, dahil lalaspejan ko ng husto ang katawan mo pagdating mo. Kahit nakakatapos ko lang gamitin, ang babaeng sinasabi mong gusto ko ay hindi pa rin kita pagpapahingahin. Pagkasabi ni Lucas noon ay hinawakan niya ako sa magkabila kong paa, bago niya hinila pababa ang aking panloob na madali niyang nagawa dahil nakadress ako. Lucas, no, huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Hindi ba at ipinambayad ka sa akin ng tita mo? Kaya tawagin mo akong master, at ikaw naman ang alipin ko. You're my slave. Galit na galit ito nang sabihin iyon. Kakaiba ang paraan ng pagkakatingin ni Lucas sa akin, na tila kaya niya akong kainin ng buhay, kaya naman nakaramdam ako ng sobrang takot. Nagkamali ba ako nagpadalos-delos ba ako sa pagsasalita? Inangkin ako ni Lucas ng paulit-ulit, habang tinatawag niya akong slave at bitch. Nasasaktan ako dahil sino ba namang babae ang gustong matawag ng ganong paraan? Pero kagaya rin ng gusto kong mangyari, ay nag-apply ako ng trabaho. Ang address na inilagay ko sa aking resume ay iba sa tinutuluyan ko. Ganun din pala ang nakalagay sa address ni Miko sa school niya, pero napag-alaman kong nasa compound din namin ang bahay na tinutuluyan niya.
Kaya naman nakahinga ako ng maluwag sa kaalamang malapit lang kami sa isa't isa. Sa umaga ay pumapasok ako, at sa hapon naman ay nagtatrabaho ako bilang waitress sa isang restaurant, na medyo malapit lang din sa bahay ni Lucas. At ngayon ko lang nalaman na nasa Alexis, Pampanga pala kami. Mabuti na rin siguro na naisipan kong magtrabaho, at least nakalabas din ako ng bahay. Mag-isa lang ako at inihahatid ako hanggang sa gate ng property ni Lucas, at doon din ako susunduan kapag uwian ko na. Masaya ba ako? Yes. Kahit papaano ay nakahinga ako. Hindi ko napansin, kahit pala gaano ka-okay ang pamumuhay ko sa loob, ay iba pa rin yung nakakalabas ako ng malaya. Yun nga lang, ang kapalit nito ay ang galit ni Lucas na tinitiis ko na lang. Kasalukuyan akong busy sa pagpupunas ng table nang lumapit si Benedict. Isa sa mga kasamahan ko. Sa simula pa lang ay panay na ang pagkausap niya sa akin, ngunit hindi ko pinapansin, pero hindi ko naman totally inisnob. Ayaw ko rin naman isipin nila na masama ang ugali ko, dahil gusto kong magkaroon ng magandang working relationship sa bawat isa. Hi, Alexa, may gagawin ka ba mamaya pag uwi? Tanong niya. Ha, uuwi lang, bakit? Tanong ko din, bago ko ipinagpatuloy ang pagpupunas ng lamesa. May manggilan-ngilan kaming customer na ayon sa mga kasamahan ko, ay mga parokyano na talaga ng restaurant. Kung okay lang sa'yo, sama ka, at nang may ba naman ang kapaligiran mo. Pansin kasi namin ay bahay at trabaho ka lang. Nako wala kasi akong hilig talagang lumabas. Isa pa, may nakakabata akong kapatid na kailangan kong alagaan. Dalawa na lang naman kasi kaming magkasama sa buhay. Ganun ba? Sayang naman, gusto ka rin kasing makilala ng ibang kasamahan natin. Pwede naman dito habang nagtatrabaho, at kung walang masyadong customer, sagot kong nakangiti. Tumango ito sa akin at laking pasalamat ko, na naintindihan niya ang kalagayan ko. Nagkwento lang siya ng ilang bagay tungkol sa ibang kasamahan namin, na naging dahilan upang matawa kami pareho. Pagkatapos nun ipinagpatuloy ko na ang pagpupunas ko habang iniwanan naman na niya ako. Patapos na ako nang sinabi ng kasamahan ko na may customer sa table siyam. Kaya naman mabilis kong tinapos ang ginagawa ko, at saka ako naglinis ng kamay bago nagpunta sa table ng customer na daladala ang aking panlista ng order. Paglapit ko sa table ay hindi ko malaman ang gagawin ko. Paano ba naman, si Lucas ang lalaking customer habang katapat nito sa upuan ang girlfriend niya. Yes, si Martina na anak ng senador. Sinikap kong maging natural, at iwasang tumingin sa kanyang mga mata, bago ako nakangiting nagtanong ng order nila. Ngumiti sa akin ang babae ng ubod tamis na para bang napakabait niyang tao. Hindi niya lang alam kung gaano ko kagustang lamukusan ang pagmumukha niya. Si Lucas naman ay nakatingin lang sa akin, pero kapag tinatanong siya ng babae ng tungkol sa gusto niya, ay pumapilang ito ng tingin doon, at saka nakangiting sesegot. Naisip ko tuloy, magkaroon kaya kami ng pagkakataon na kumain sa labas ng kagaya ng ginagawa nila. Ipinilig ko ang aking ulo, at nag-concentrate na lang ako sa aking trabaho. Ayaw kong makahalata ang kahit na sino ng kahit na ano. Lalo na si Lucas. Kahit na naasar ako at kailangan ko silang pagsilbihan, ay wala din naman akong nagawa. Pagkakuha ko ng order nila, ay dinala ko na iyon sa kitchen, bago ko sila hinatiran ng baso at tubig kahit na may order silang drinks. Water ma'am. Nakangiting tanong ko sa babae na mukhang ayaw tanggalin ang tingin kay Lucas, dahil sumagot nga ito ngunit hindi naman sa akin nakatingin, kaya naman nilagyan ko na lang siya. Pagbilang ko kay Lucas ay hindi pa man ako nakakapagsalita, ay inawat na ako ng babae. No need to ask him, I don't like any woman talking to him. Parang may himig pagbabanta ang pagkakasabi ng babae, kaya naman sinunod ko na lang siya. As you wish, ma'am, nakangiti kong sabi sa kanya bago ko sila iniwan, at bumalik sa counter para hintayin ang order nila. Kung pwede lang ay hindi na ako ang maghatid sa kanila, kaya lang ay hindi. Sinikap kong pigilan ang sarili ko na tumingin sa kanila, ngunit hindi ko kaya. Paimpal lang, kunyari ay iginala ko ang aking paningin sa paligid, at nang mapadapo ang mga mata ko sa kanila, ay kitang-kita kong all eyes si Lucas sa babae, habang nakikinig sa kung ano mang sinasabi niya. Napayuko ako dala ng hiya sa sarili, akala ko, kahit papaano ay titingnan niya ako.
Nasisimplehan din ni Lucas ang pagtingin sa akin, ngunit nagkamali ako. Dahil doon ay hindi na muli ako nag-aksaya ng panahon na sumilay pa. Alexa, nagangat ako ng tingin mula sa aking pagkakayuko. Okay ka lang ba? Medyo mahirap pakisamahan ang customer na yan. Inginuso pa ni Benedict ang table nila Lucas. Ganun ba? Hayaan mo na, basta serve ko lang ang pagkain nila. Lalo na yung babae, sobrang spoiled brat pa ang tanda na. Natawa kami dahil sa sinabi niya, na alam ko naman na pinapa-relax lang ako. Tapos ay kinwento na nga niya na kapag kumakain ang anak ng senador na yun dito, ay halos walang may gustong mag-serve sa kanya. Maya-maya pa ay handa na ang order ng dalawa, na mabilis kong inihatid sa kanila. Hindi ko na tiningnan si Lucas, dahil naiinis ako at saka baka mapansin pa ng ayon kay Benedict, ay matandang spoiled brat. Hindi ko tuloy maiwasang menjeti nang maalala ko, kung paano kami natawa. Kanina, what's funny? Tanong ng baritonong tinig ni Lucas. Excuse me, sir. Taka ko ring tanong. Why are you smiling? Tanong niya ulit. Ano yon? Nakita niya. Paano? Nakatingin ba siya sa akin? You're smiling at my boyfriend, you. Galit na sabi ng matandang spoiled brat, saka tumayo ito at sinampal ako. Nagulat ako at hindi nakaimik, pero sobra ang pagkakakapit ko sa tray na hawak ko, dahil gustong gusto ko nang ihampol sa kanya iyon. Tuldok, Martina, sigaw ni Lucas matumayo na rin. This is flirting with you. Kaya nararapat lang sa kanya iyan. Stop it, sabi ni Lucas sa babaeng kasama niya, na ayaw kong banggitin ang pangalan. I am not flirting with your boyfriend, ma'am. Sinikap kong maging kalmado. Sa tingin ko ay bagay kayo, dahil mukhang magkasing edad naman kayo. I'm only 18 years old, and baka bumangon sa hukay ang nanay ko, kapag nalaman niya na nagkakagusto ako sa halos tatay ko na. Are you telling me limang old? Lalong galit na tanong ni Martina. No, ma'am. Sinasabi ko lang na ang bata ko para sa boyfriend niyo, na kasing edad na po yata ng nanay ko kung nabubuhay pa. By the way, 37 years old po ang nanay ko and yes, maaga silang nagkasama ng tatay ko. Hindi nakaimik ang babae, ngunit pansin ko ang galit sa mukha niya. Matapang akong tumingin kay Lucas, at saka nagsalita, lagi kaming sinasabihan ng manager namin, na kailangan lagi kaming nakangiti sa customer. I'm sorry if my smiling bothers you. I will not do it again kapag kaharap ko. Kayo, enjoy your meal. Yun lang at tinalikuran ko na sila, para bumalik sa counter. Sinalubong naman ako ni Benedict, para tanungin kung okay lang ako na tinanguan ko naman, saka binigyan siya ng banayad ng ngiti. Ngunit hindi ito tumigil at mas lumapit pa sa akin, saka ako hinawakan sa aking pisngi. Sa part na nasample, shit. Namumula ang pisngi mo. Bulalas niya sabay hila sa akin sa likod, kung nasaan ang kitchen. Tuldok, anong nangyari? Tanong ng aming chef. Sinampal ng matandang spoiled brat. Si Benedict na ang sumagot para sa akin, habang kumukuha ng yelo at ibinalot sa malinis na towel, saka inabot sa akin, upang ilagay sa pisngi ko. Sumusobra na talaga ang matandang yon. Galit na sabi ng aming chef. Masakit pa ba? Naku baka pag-initin kanya pag bumalik yun dito. Palibas sa anak ng senador Okay lang po chef, natawa po kasi ako nang maalala ko yung sinabi ni Benedict sa akin, kaya ang akala niya ay inaakit ko ang boyfriend niya. Huminga ng malalim ang chef bago nagsalita, sa susunod kasi, kayong mga lalaki na ang mag-serve sa matandang spoiled brat na yon, kapag may kasamang lalaki yon. Alam nyo nang ang insecure sa magaganda iyon Bumaling muli sa akin ang chef, at saka napailing bago bumalik sa kanyang trabaho. Dito ka na lang. Muna, Alexa. Ako na ang bahala doon sa dalawang yon. Tuldok. Tumango ako at ngumiti kay Benedict, tapos ay lumabas na rin ito. Naiwan naman akong nag-iisip kung nag-alala man lang ba sa akin si Lucas. Oo nga at nagtaas ito ng boses, nang tawagin niya ang pangalan ng matandang spoiled brat na yun matapos akong sampelan. Pero hindi ibig sabihin nun ay nag-aalala na nga siya para sa akin. Baka naisip lang niya na nakakahiya ang inakto ng babaeng kasama niya. May ganun naman talaga 'di ba?
Dahil hindi naman pwedeng ipagawa ko ng tuluyan kay Benedict ang lahat ng gawain ko, at lumabas na rin ako ng kitchen, at nagpunta sa pwesto ko. Ito yung spot na madalas naming pagtambayan ng mga waiter and waitresses, habang naghihintay sa mga customer na nangangailangan ng aming assistance. Okay ka na? Tanong ni Cecil na isa ring waitress na kagaya ko. Maganda din siya at mukhang bata pa. Higit sa lahat napakabait din nito, at mahal na mahal ang kanyang pamilya. Oo, medyo masakit pa nga lang ang pisngi ko. Elba din ang mga mayayaman talaga ano. Pwede nilang gawin ang kahit na anong nakakasakit sa kapwa nila, and they could easily get away with it. Yes, galit siya sa mga mayayaman. Naiintindihan ko naman siya, dahil iniwan sila ng tatay niyang mayaman, dahil pinilit itong ipakasal ng mga magulang sa babaeng gusto nila para rito, at syempre, mayaman din ang babaeng yun. Wala tayong magagawa, hindi tayo kayang protektahan ng batas natin, pagdating sa mga kagaya nilang mga tagapagpatupad. Ang bitter ko ba? Pero parang ganun na nga. Hindi ko maiwasan dahil sa totoo lang bukod sa sakit ng puso ko dahil kay Lucas, ay masakit din talaga ang puso ko, dahil gusto kong gumanti pero hindi ko magawa. Dahil alam kong walang mangyayari, at bibigyan ko lang ng higit na kasiyahan ang matandang spoiled brat na yon, sa oras na lumaban ako dahil sa huli. Siya pa rin ang magwawagi. What? Ibalik mo ang babaeng iyon dito. Ayaw ko sayo, at siya ang gusto kong mag-serve sa akin. Nagkatinginan kami ni Cecil, nang marinig ang boses na iyon na walang iba kung hindi ang matandang spoiled brat. Mabilis naming sinilip ito, at nakita namin nakausap nito si Benedict, habang ang sama ng tingin ni Lucas sa kanya. Mukhang hindi titigil ang babaeng iyon Lumapit na ako sa kanila, upang matigil na sa pag-iiskandalo ang matandang spoiled brat. At, bumalik ka na rin, sabi pa nito nang nakangisi. May kailangan pa po kayo, ma'am. Ang tanong ko matapos kong huminga ng malalim, pero sinikap kong hindi nila mapansin iyon. I need water and do it fast. Okay, ma'am. Tumingin ako kay Benedict, at sakahin nila na ito palayo, hanggang sa makarating na kami sa water dispenser. Kumuha ako ng pitchel na katabi lang din nun, at nilagyan ng tubig bago ako lumakad pabalik sa table number 9. Water ma'am, sabi ko bago ko sinalina ng dahan-dahan ang basong nasa harapan niya. May pakiramdam akong may gagawin siyang hindi maganda, kaya naman inihanda ko na rin ang aking sarili. Hindi nga ako nagkamali, lalo na nang makita ko ang pagngisi niya at pagtayo. Napanood ko na ito at ayun nga, nabasa ang mukha ko. That's for saying I'm old, hampas lupa. Sasampalin pa niya sana ako, ngunit pinigilan ko na siya. Sapat na ang ginawa niya para sa galit niyang walang kabuluhan. Customer po namin kayo ma'am, but I want to remind you na may CCTV ang aming establishment, to file an assault against you. Kung mayaman at edukada ka, dapat ay iyon ang ipakita mo at hindi ang ugaling kantong dapat ay kaming mga hampas lupa ang gumagawa. Tumigil ako saglit bago nagpatuloy. Hindi ko po kasalanan, kung mas bata at mas maganda ako sa inyo, kahit na wala akong pera, nasa jeans na namin yan. Binitawan ko ang kamay niya at tumingin kay Lucas, sa susunod po ay bigyan nyo ng kasiguruhan ang kadate nyo, at nang hindi nadadamay ang mga taong wala namang kinalaman sa inyong dalawa. Yumukod ako ng bahagya bago sila iniwanan. Sa araw-araw na nakaranas ako ng pang-aabuso mula sa mga tito at tita ko, ay wala ng kaso sa akin ang babaeng iyon. Ngunit hindi ko matatanggap na saktan niya ako nang wala naman akong ginagawa, lalo na at wala naman akong napakinabangan sa kanya. Alipin na nga ako sa kama ng lalaking kasama niya ay dadagdag pa siya. Hindi ko na sila binalikan pa, dahil kailangan ko na ring panasan man lang ang sarili ko. Wala pa naman akong extrang uniform, kaya naman lalong bakat na bakat ang aking dibdib ngayon. Kumuha na lang ako ng apron at habang isinusuot ko iyon ay kinakausap ako ni Benedict. Hindi ka na sana kasi lumabas, sabi ko sa'yo ako na ang bahala sa matandang spoiled na yun sabi niya habang pinupunasan ng tisyo ang basa pang bahagi ng aking mukha. Sige na, okay lang ako, nakakahiya naman sa'yo. Ano bang nakakahiya? Singit naman ni Cecil. Dahil sa weekdays ay 3 lang kaming may pasok ngayon. Tayo-tayo na lang ang magtutulungan, kaya masanay ka na. Ngumiti ako sa kanilang dalawa, at nagpasalamat.
Hindi ko naman inakala na magkakaroon ako ng kaibigan sa katauhan nila, habang nagtatrabaho kaya naman hindi ko rin maiwas ang maging thankful sa Panginoon. Si Benedict na ang bumalik sa table siyam, at hindi na ako pinalabas ng aming manager na kakadating lang galing sa labas, dahil may kailangan siyang i-check sa parking lot. Sinabihan ako na pag umalis na ang dalawa, ay saka ako mag-estima ng customer. Nang hanapin na naman ako ng matandang spoiled, ay ang manager na namin ang humarap sa kanya. Medyo matare ang dating niya, at mukhang hindi kayang maliitin ng kahit na sino, kaya sa palagay ko ay bagay na bagay siya sa posisyon niya, lalo at may mga customer na kagaya ng kadate ni Lucas. Mula naman sa kinapupwestuhan ko, ay kita ko ang mayat-mayang pagtingin ni Lucas sa counter. Hinahanap niya kaya ako. Narinig kong sinabi ng aming manager na hindi ako makaka-assist dahil sobrang basang-basa ako. Pasensya na po, ma'am. Kakausapin ko po ang aming staff about your concern. No. Ang gusto ko ay makarating ito sa may-ari, at sisantihin nyo ang babaeng mga akit ng nobyo na yon. Kilala mo ba kung sino ako? Matari na sagot ng matandang spoiled ngunit hindi nagpatinag ang aming manager. Kagaya ng sinabi ko ay kakausapin ko po si Alexa, at pag-aaralan ang CCTV footage. Huwag po kayong mag-alala, dahil may audio po iyon kaya naman kung may nasabi din na hindi maganda ang aming staff, ay sigurado akong mapaparusahan siya. Ganyan po namin pinoprotektahan ang aming mga customer against sa aming mga staff. Nakangiti ang aming manager, pero sigurado akong kabaligtaran ng ibig sabihin ng kanyang sinabi. Tikom ang bibig ng matandang spoiled at hindi na umimik. Babe, halika na nga, sabi niya kay Lucas. You better pay first. Nanlaki ang mga mata ng matandang spoiled nang sabihin iyon ng lalaki, at hindi ko naman maiwasang mapangiti rin. Sa totoo lang kasi ay hindi naman kumain si Lucas, at hindi ko alam kung bakit. But babe, I'm sorry, buti forgot my wallet. Wala nang nagawa ang matandang spoiled kung hindi ang dumukot sa kanyang bag, at iabot sa aming manager ang kanyang credit card na nag-decline. What? Ang bulalas niyang hindi makapaniwala. Tawa ng tawa si Cecil sa tabi ko, at napansin kong parang pinipigilan din ni Benedict ang matawa. Ang manager naman namin ay seryoso lang ang mukha, at hindi ko alam kung anong willpower meron siya para mapanatili niyang ganon iyon. Decline po, ma'am, ulit ng aming manager sa sinabi niya. Ang mga tao sa paligid ay nagtatawanan na, kaya naman mukhang hiyang-hiya na ang matandang spoiled. Lakas ng loob magtanong kung hindi ba siya kilala, tapos decline ang credit card. Ang yabang-yabang credit card pala pambayad. Utang lang din naman. Buti nga sa kanya, sa lakas ng mga boses ng mga customer, ay nakita kong umuusok na ang ilong ng babae. Babe, ang tila humihingi ng saklolong sabi naman nito kay Lucas, na nagkibit balikat lang. I'm sorry Martina, pero hindi naman ako kumain. Dumukot sa bulsa niya si Lucas, pagkasabi niya doon at naglabas ng pera. Pakibigay ito sa waitress niyong nasaktan niya. Tapos ay umalis na siya at iniwan na ang matandang spoiled. Kahit na naiinis ako sa kanya dahil sa pakikipag-date niya, ay hindi ko rin maiwasan ang maging masaya dahil sa ginawa ni Lucas. Nag-iwan ng pera para sa'yo, para hindi siya magmukhang masama sa paningin natin, inis na sabi ni Cecil na katabi ko lang, kaya naman napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Syempre lalaki siya kaya dapat lang na siya ang magbayad ng in-order nila kumain man siya o hindi. Pero para lang magmukhang concern siya ayon, mas nagdesisyon siyang bigyan ka ng pera, kaysa bayaran ang order nila. Nagmamalinis lang yan. Dahil sa sinabi ni Cecil ay bigla akong nalungkot, dahil na-realize ko na may punto nga ito. Akala ko pa naman ay gusto niyang turuan ng leksyon ang matandang spoiled, dahil sa ginawa niya sa akin, yun pala ay para lang ibangon ang pagkatao niya. Maaga akong pinauwi ng aming manager, at siya na daw ang baalang mag-out sa akin, dahil malapit na rin naman daw matapos ang oras ng trabaho. Nagpasalamat ako at saka nagsimulang mag-asikaso pa uwi. Naglalakad ako papunta sa sakayan ng mapatingin ako sa 7-Eleven. Hindi na ako nagdalawang isip pa at pumasok ako doon, kahit na hindi ko rin naman alam kung ano ang bibilhin ko. Dumiretso ako sa may bandang likuran kung nasaan ang mga inumin, at parang wala ako sa sarili na dumampot ng isang beer. Hindi ako umiinom, dahil ayaw ko ng lasa nun.
Ngunit hindi ko mapigilan ngayon dahil sa sama ng loob kay Lucas. Talaga naman, mas maganda ako doon sa matandang spoiled na yon. Kaya bakit doon, siya nakatingin at hindi sa akin? Pagkabayad ko ng beer at kutkutan na nadaanan ko sa counter, ay pamwesto ako sa isa sa mga nakahilerang upuan sa loob nun. Meron naman sa labas kaya lang ay ayaw ko, mahirap na at baka may madaan na si Raulo ay mapagtripan pa ako. Doon ay sinimulan kong inumin ang beer, kasabay ang pulutan kong nag-araya, na mabuti na lang ay binili ko dahil sobrang pait pala ng lintik na inumin na ito. Paano to nagugustuhan ng mga manganginam, kung ganito pala ang lasa? Tapos para lang tubig ito kung tanggay nila. Dahil sayang sa pera, at masama nga ang loob ko ininom ko pa rin iyon. Nagulat na lang ako nang ma-realize kung naubos ko na pala. Ano, ito na ito? Tanong ko sa sarili nang wala man lang akong maramdamang epekto nun sa akin. Tumayo ako at kumuha pa ng 2 lata L, at isa pang malaking pakete ng nag-araya, at binayaran ko ulit sa counter saka ako bumalik sa aking pwesto. Hindi naman pala nakakalasing dagdagan na natin. Habang nagpatuloy ako sa pag-inom, ay bigla ko na lang naisip si Lucas. Heist, pati na rin ang matandang spoiled. Hindi ko maintindihan kung bakit ang weird ng taste niya sa babae. Pero hindi ko naman din siya masisisi, dahil kahit na mas matanda iyon sa akin, ay aaminin kong napakaganda pa rin niya. Kahit sinong lalaki ay maaakit at maaakit sa kanya, lalo na kung sasadyain niyang akitin ang mga ito. Isa pa, mayaman, at anak nga ng senador, so anong panglaban ko doon? Sa inis ko dahil wala akong maisip na bentahe ko sa kanya, ay nasa bunutan ko ang aking sarili. Pero bakit ba ako nakakaramdam ng ganito sa kanya? Gusto ko na ba siya? Nanlaki ang aking mga mata dahil sa naisip ko. Posible bang gusto ko si Lucas, kahit na alam kong mamamatay tao siya at ang mga kasamahan niya? Hindi dapat. Tahimik na buhay ang gusto ko. Dahil hindi ko alam ang iisipin ay tumungga na lang ako sa aking beer in can. Napapansin ko, habang tumatagal ay parang nawawala ang pagkapait. O dahil ako mismo ang nagpe-feeling mapait. Ang 3 beer, ay nadagdagan pa hanggang sa maramdaman kong parang nahihilo na ako. Napansin ko kanina ang lalaking nasa counter, na mukhang ayaw na akong pagbilan, ngunit wala din naman siyang nagawa. Okay lang po ba kayo, ma'am? Tanong ng lalaki. Tumingin ako sa kanya at ngumiti bago tuluyang lumabas ng store. Naglakad ako ng konti, saka nag-abang ng masasakyan, hanggang sa nakakita ako ng tricycle at pinara iyon. Sumakay ako agad at saka sinabi kung saan ang punta ko. Hindi ko na namalayan ang biyahe dahil pamipikit ang aking mga mata, ewan ko kung dahil sa antok, or dahil sa hilo. Basta ginaiseng na lang ako ng driver. Pagkabayad ko, ay lumakad ako papunta sa malaking gate saka kumatok. Lagi naman may cord doon, kaya agad-agad din na bumukas ang side ng date na pantao. Hi, nakangiting bati ko sa guard, sabay kaway sa kapasuray-suray na lumakad. Parang nagdo-double ang aking paningin ngunit caribels lang. Patuloy lang ako sa paglakad nang biglang may humila sa akin, at isinakay ako sa kotse. Hoy, sigaw ko. Ngunit nakita kong pumasok si Lucas, na mukhang madilim ang mukha. O baka dahil madilim lang talaga dahil gabi na nga. Maganda ba ako? Bigla kong tanong sa kanya. Magkatabi kami sa likod ng sasakyan, at may driver naman sa harapan. Wala na akong pakialam kung may makarinig na iba, basta gusto kong malaman. Akala ko ba ay trabaho ang hanap mo, bakit may pag-inom? Sino ang kasama mo, yung lalaking iyon? Tanong ni Lucas. Pero hindi ko naman kababakasan ng galit ang tono niya. Sinong lalaki? Ang tanong ko naman, dahil wala akong maisip na lalaki na sinasabi niya. Saka hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, maganda ba ako? Hindi si Lucas sumagot, pero naramdaman ko ang kamay niya na pumulupot sa aking likuran, kaya naman sumiksik pa ako sa kanya kasabay ng pagpulupot din ng aking braso sa kanyang baywang, saka ko ikiniskis ang aking pisngi sa kanyang dibdib. Let's go! Narinig kong sabi ni Lucas, na naging dahilan upang imulat ko ang aking mga mata, na naipikit ko na pala. Saan? Saan tayo pupunta? Tanong ko habang inaalalayan ako ni Lucas sa pagbaba sa sasakyan, na mabilis na umalis matapos naming makalayo doon ng bahagya.
Akay-akay pa rin ako ni Lucas habang paakyat kami sa porch. Umayos ka ng lakad, sabi niya. Huminto ako at ganun din naman siya. Tapos ay umakyat ako ng isa pang baitang, para kahit papaano ay magpantay ang mukha namin. Ang pogi talaga nito, kaya hindi ko napigil ang supuhin ang kanyang mukha ng aking dalawang kamay. Ngumiti ako sabay sabing, turuan mo akong humalik, yung makakalimutan mo ang matandang spoiled na yon, para hindi mo na siya puntahan or hanap-hanapin pa. Dala siguro ng beer na nainom ko, kaya ang lakas ng aking loob na sabihin iyon sa kanya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Nakalimutan mo na ba, that you're my slave bitch? Kaya wala kang karapatang utusan or sabihan ako sa mga dapat kong gawin. Tuldok, nalungkot ako sa sinabi ni Lucas, pero nilabanan ko pa rin siya ng salitaan at ipinagpilitan ang sarili ko. I am your slave bitch, dapat ay ako lang at wala nang iba. Sa akin at sa katawan ko lang ikaw dapat magpapakasasa, at wala nang iba. Ha, shut up. Tapos ay inakay na ni Lucas ako maglakad, pero ayaw kong kumilos sa kinatatayuan ko. Dala siguro ng inis ay binuhat na niya ako at isinampay sa kanyang balikat. Masakit ang aking ulo na tila binabayo, nang idilat ko ang aking mga mata kinaumagahan. Inilibot ko ang aking paningin, at napansin kong mag-isa na lang ako sa silid. Tumingin ako sa bedside table, at nakita ko mula sa alarm clock na nakapatong doon na mag-aalas 10 na ng umaga. Shit, late na ako sa klase ko. Bumalikwas ako ng bangon, kaya naman lalo akong nahilo na tila umikot ang aking paligid. Umupo ako sa kama para ay steady ang sarili ko, bago ako tumayong muli. Diretso na ako sa bathroom, at saka nagsimulang maligo, yung mabilisan lang at habang ginagawa ko iyon ay hindi ko mapigil ang mag-isip, kung ano ba ang nangyari kagabi. Napailing na lang ako dahil wala akong maisip. Nakatapos na ako at kailangan ko ng magtuyo ng katawan, nang maalala kong wala pala akong dalang tuwalya. Wala naman na siguro si Lucas, kaya nagdesisyon na lang akong lumabas ng bathroom kahit basang-basa. Kakasara ko lang ng pintuan ng sabay na bumukas ang pintuan ng kwarto namin, at pintuan ng walk-in closet at iniluwa ang dalawang lalaki. Tili ko sabay talikod dahil nga hubot-hubad ako. Wow! Narinig kong sabi ng isang lalaki, habang mabilis na lumapit sa akin si Lucas, na may dalang robe at itinakip sa akin. What are you doing here? Galit na tanong ni Lucas, na nakatalikod sa lalaking kakapasok lang din ng silid namin. Get dressed, single niya sa akin. Gusto kong sumagot, dahil parang ako pa ang may kasalanan, na may nakakita sa akin sa ayos kong ito kung hindi lang naisip kong napaka-indecent ng itsura ko. Mabilis akong naglakad papasok sa walk-in closet, habang nasa likuran ko si Lucas at nang tuluyan na niyang maisara ang pintuan, ay bigla akong napaupo sa ottoman. Sino ba ang lalaking iyon, na parang ang comfortable namang pumasok na lang basta sa aming silid? Sa palagay ko ay hindi siya basta-basta, dahil kahit si Lester ay hindi pa ginawa ang ginawa niya. Tumayo ako mula sa aking pagkakaupo, at saka kumuha ng aking damit. Namimili ako ng susuotin nang biglang bumukas na naman ang pintuan, kaya naman bigla akong napalingon habang nakahawak sa aking dibdib. Akala ko kung sino na naman ang pumasok. Huwag mong kakalimutang magdala ng towel kasi. Kasalanan ko pa ngayon. Galit kong tanong kay Lucas, na tila natauhan. No, I am not saying that. Ano? Tanong ko pa rin, pero imbes na sumagot ito ay bigla na lang niya ako hinayla palapit at saka kinuyumos ng halik, na tinugon ko rin naman agad. Ayaw kong magpakipot, dahil gusto ko din naman at higit pa doon. Naramdaman ko ang pag-angat ko sa sahig, bago ang pagdikit ng aking likod sa ottoman na kanina lang ay kinauupuan ko. Kusa ko nang itinaas at ipinatong ang aking mga legs sa balikat ni Lucas. Kakainin kita, baby. Napatingin ako sa kanya, dahil sa paraan ng pagtawag niya sa akin. Gusto ko sanang itanong kung master pa rin ang gusto niyang itawag ko sa kanya, pero nagdesisyon akong huwag na lang, at baka bigla niyang maalala na, slave nga pala ang tawag na niya sa akin. Hindi naman nabago kahit na inaangkin niya ako kapag galit siya, ay ganito pa rin ang reaksyon ng aking katawan sa bawat yakap, halik at paghaplos ni Lucas. Parang sinisilaban ang aking katawan sa tuwing mararamdaman kong nagkikiskisan ang aming mga balat. Ang sensasyong dulot ng init ng kanyang katawan, ay walang katulad,
At ni minsan ay hindi ko naramdaman kahit na kanino, hindi ito dahil sa bata ako, or nasa edad na mabilis mag-init, ngunit dahil talagang kakaiba si Lucas sa mga lalaking nakilala ko. Siya lang ang namumukod tanging nakakapagpabuhay ng aking katawang lupa. At tuluyan na akong inangkin ni Lucas. At nakalimutan ko na rin ng tuluyan, ang tungkol sa lalaking biglang pumasok sa aming silid. At dito na po nagtatapos, ang ika-4 na kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.